Ayan guys, may part 2 pala tayo doon sa aking storya no, nung sa love scam na sinasabi nila. Kasi nung ano pala, nung magkasama pa kami nung kasama ko na una, hindi lang natin pangalanan yung pangalan niya no. Kasama ko talaga siya sa bahay. Ano, parati siyang nagchat-chat ng mga ibang mga lahi, may mga Amerikano, kung ano-ano lang. Ayun, tapos ano siya, mag-chat-chat siya doon sa mga lalaki. Tapos ako, mas bata pa ako sa kanya, pero hindi ako nag-chat-chat kasi wala man ako laptop, wala ako cellphone. So, hindi ako makachat, no? Nung ano guys, siguro yung lalaki kasi alam niya yung kasama ko ay may edad na, wala siyang asawa, dalagang matandang dalaga. So parang nagkaano siya ba na ito siguro pwede itong kakagat yun sa kanya kasi wala siya asawa, 'di ba? So akala din niya kasi kung anuhin niya yung kasama ko ay kakagatin siya kasi naghahanap ng mapapangasawa. Pero nung sinabi niya na sunog daw yung niya, yung opisina, yun. Ang lalaki, sinabi niya na sunog daw yung opisina, nagchat-chat sila. Tapos, bata pa yung lalaki. Hanggang, siya, pinakita niya dun sa picture na nasunog siya, nasa hospital siya, na ICU siya, yung may tubo na dito. Oh. So, paano siya makasend, no? Kung ganun ba, paano siya makachat kung na ICU siya? Yan guys, ang dyan, di ba? Iisipin mo masyado, di ba? Isipin mo. Pero ako, nakikinig lang ako dun sa kasama ko. Hanggang, sabi niya, nanghingi kasi yung lalaki ng pera. Kasi papadalahan daw siya kasi wala siyang trabaho, wala siyang makain. Bakit siya nag-send na naka-ICU siya, yung parang nakabitay pa yung paa, para basta parang kawawang kawawa siya tingnan doon sa mga picture na sinend niya sa kasama ko. Nung tapos may mga paso-paso, may mga red pa dito. Bakit sabi ko may mga red? Sunog siya, di ba? Nasunog siya. Bakit red? Tapos sabi ko, ate, isom para tingnan ko kung totoong nasusunog talaga siya o totoong yung tubo dun sa bunganga niya ay doon ba yun sa ospital. Kasi parang hindi sabi ko, parang may mali. Kaya nung sinom niya, tiningnan ko masyadong pinukus ko yung pagtingin ko doon. Ayun, nakita ko. Sabi ko, hindi yan sunog kasi parang make up. Parang minake upan siya. Siguro marami sila, 'di ba? Bakit siya sino sa kanya, nagpicture na nakaganon siya, 'di ba? Di alangan naman pindot siya doon nga naka-ICU siya, nakaganon, nakabitay yung paa. Tapos dito pula-pula. Sabi ko, hindi yan, hindi totoo yan. Sabihin mo. Kasi nanghingi na ng pera 'di ba? Pag involved na yung pera, guys, wag na tayong magpaloko kasi alam mo na yan kung anong susunod, 'di ba? Kung magpaloko ka, hindi lang isang bisis yan gagawin sa'yo. Hanggang tuloy-tuloy na yan, kunin yung lahat ng pera mo kung kasi alam niya, nagtatrabaho ka sa ibang bansa, di marami kang pera. So, pangwartahan ka, di ba? Yun na. Sabihin mo, you are a liar, big liar. Kaya yun, naggalit siya. Sabi niya, bakit daw nakasabi ng liar? Ano yun, make up.
hanggang yun, nag-conversation na hanggang yun, wala na. Na ano siya kay na ano na nalaman na booking, 'di ba? Di yun. Yun kung marunong kang mag-isip, anuhin mo. Kasi yung ate ko na kasama ko, kung siya lang siguro maluluko yun. Mabuti na lang ay nandun ako kasi bata-bata pa ako noon. Eh, kahit ganun hindi naman ako naghahanap ng ibang lahi, no? Ah, sino naman ang mag-ano sa atin, ng ganun, di ba? Pero hanggang may chat-chat naman siya, nagchat-chat-chat-chat hanggang Diyos ko, kahit madaling araw, gisingin niya ako. Ako na parati ang inaano niya kasi may boyfriend daw siya na nagpapadala ng pera, bulaklak, mga alahas doon sa cargo daw. So, may nagtawag na kailangan magpadala ka ng pera kasi bayaran mo ganito ganito, hindi to makukuha, mababalik pag hindi mo bayaran. Di sabi ko, sino ba yun? Tapos hanggang sabi niya, ganun, ganun, ganun. Hindi yan totoo, sabi ko. Huwag kang maniwala doon. Hindi yan totoo. Sinungaling yun. Kasi hindi ko pa alam yung scam noon. Sabi ko, manluloko yun, manluloko yun. Lukuhin ka niyan para makuha lang yung pera mo. Ayun. Tapos sinabi niya, ay hindi, ganito, ganito. Hanggang, sabi ko, wag mo nang anuhin yan. Patayin mo, hayaan mo yan. Hanggang yon, hayaan na, wala na. Hanggang nag-chat na naman, mayroon na naman siyang boyfriend daw, iba na naman. Di sabi ng lalaki, pupunta daw siya dito sa sa bansang ito, sa Kuwait. Tapos sabi niya, gusto niya ako yung niya, parang ipain, kumbaga ikaw ang magharap, ikaw ang makiusap, ikaw mag-ano doon sa hotel kasi magkita daw sila sa hotel. Ay Diyos ko, bakit ako? Sabi ko, bakit ako? Ayaw ko. Sige na, basta ganun, ganun, ganun. Oh, hanggang sabi ng lalaki, ayun, papunta na ako, mahal, papunta na ako, nagsakay na ako ng eroplano, ganun, ganun, ganun. Di, sige, hintayin natin kung kailan siya darating dito, di ba? Hanggang, Diyos ko, tumawag na kami, stranded. Kasi, dumaan daw siya sa Africa. Tapos, na-stranded daw kay maraming ulan, nagbaha, ganun-ganun. Hindi daw siya makakuha ng pera. Kasi, daw, malayo sa kung ano-ano ba yun, sabi niya, basta maraming alibay. Tapos sabi niya, padalahan mo naman ako ng pera kasi wala na akong makain, wala na akong makuan. Sabihan mo na manghiram ka dyan sa mga kaibigan mo, mga friend mo, bakit ka dumaan dyan, di ba? Kasi doon yung trabaho niya, ganun, ganun, ganun. Sabi ko, sinungaling yun, sinungaling yun. Sinungaling, malaking sinungaling. Kaya yun, hanggang sinabihan niya na nagsisinungaling ka, hindi totoo. Hindi, maniwala ka, ganun, ganun, ganun. Darating ako sa ganito, ganito. Walang dumating, walang dumating. Kita mo, di ba? Kung anong klaseng panluloko, kung mahina ka dito, madali kang maluko. At kung gamitin mo ito, maluko ka. Huwag mong masyadong yung kasi na in love ka na, love mo na, ang gusto mo maahon sa hirap, gusto mo mawala dito, pumunta ka sa ibang bansa, gusto mo sumama sa kanya. Hintayin mo pumunta sa Pilipinas at pakasalan ka. Huwag mong iasa doon sa chat, text para sabihin ay mahal mo siya. Huwag ganun. Diyos ko. Ayaw ko nang ganun. Kasi naanuhan ko yan sa akin din mismo. Na nag-chat sa akin, ganun-ganun. Kaya, diba? Sinabi ko, nagsisinungaling ka lang. Ganun-ganun. Sabihin mo, nagsisinungaling ka lang. Di totoo yung mga sinasabi mo. Pag mag-stop siya, ayun, wala na. So, ayan lang no, yung ating
yung ibahagi ko sa inyo na storya sa buhay ko na kasama yung mga kasama ko dito. Kasi mga karanasan natin yun eh. 'Di ba? Kaya wag tayong magpaluko, lalo na kung dyan sa Pilipinas. Maraming tumatawag, maraming alam nyo guys, yung mga tinatarget talaga ng manloloko na love scam ay yung mga matandang single mom o yung mga single mom or yung patay na yung mga palo or basta yung mga ganun. At pinipili pa nila yung may mga trabaho. Marami yan dito sa abroad. Marami ang ini-scam dito. Marami. Kaya huwag kayong magpaloko, huwag kayong magpa-scam. Yan lang ang aking payo sa inyo lahat. Isip-isipin muna ng mabuti. Pwede naman magmahal, pero pag pera na yung involved, sabihin pahiramin mo muna ako, bayaran kita, sabihin mo wala akong pera, ganun lang. Tapos ang usapan, wala kang pera para dyan, sabihin mo ganun, para wala na siyang ma-scam. Kasi pag pa-scamin mo siya ng isang bisis, tuloy-tuloy na yan hanggang maubusan ka na. Ayan lang no. Kaya subscribe my YouTube channel, Rose Mamo Vlog. Please subscribe. Bye.